hello everyone! Nakita niyo na uli ang aking munting teacup. Ibig sabihin, oras na para sa pag-inom ng mainit na tsaa. And as promised, nagbabalik si Dr. Michelle Lim. Hi, Doc! Hi, good So mag-hello ka na afternoon. naman sa ating lolos and lolas. Hello po sa mga seniors at sa mga hindi pa seniors. Yes, ang galing naman. So sabayan niyo kami, ha? Let us praise the Lord. Giving thanks. Wow, talaga naman nakakatuwa, ah. Nagbabalik sa atin si Dr. Che at ang inyong mga lolos and lolas, ang inyong mga katanungan ay masasagot na. So, huwag niyong kalimutan na binubuo natin ngayong buong June in honor of Saint Anthony ang ating serye Finding the Lost. At mukhang sa ating pagkukwentuhan last Monday, mukhang natagpuan naman nila ang kanilang sarili dun sa aspect na maraming mawawala talaga sa buhay, including mahal sa buhay. Kasi syempre, chronologically speaking, di ba, isa-isang mawawala pag nagkakaedad na. Pero Doc Che, gustong-gusto nila bitin na bitin sila dun sa consultation part, di ba? Na-mention mo yung tungkol sa hypertension. Gusto ko lang i-reiterate, lolos and lolas, na yung hypertension, pag sinabi na nga maintenance, di ba, Doc, hindi sila yung doktor na magsasabing tama na. Doc, pakiremind mo nga sila uli. Pag sinabi na ng doktor, may maintenance, eternal ba yan? Forever ba yan? Yes, most of the time po, more often than not, hanggang tumanda ka na po, naka-maintain ka na nun. Pero, pwede pong ma-adjust. Depende sa diet and lifestyle mo. Ganun din po for diabetes. Minsan po, yung kapag kinokontrol din po yung gout, pwede din po, or cholesterol, pwede din pong mabawasan, pwede din pong madagdagan yung dose. Pero Doc Che, kasi minsan yung lolos and lolas ang hiling sa self-medication. Like yung gout, di ba yung isang symptom dyan yung masakit. Diba? So, nagsa-self-medicate. Kung ano-ano yung mga iniinom na mga dahon-dahon, kung ano yung mga nasa Shopee, di ba may ganun doon nila nahahanap. So, paano natin mahaharap yung ganung klaseng mentality ng lolos and lolas natin? Kailangan nyo pong maintindihan na yung sakit sa tuhod or yung sakit sa paa or sakit anywhere ay hindi gout agad. Actually, mas common nga po sa mga seniors, yung osteoarthritis na because of wear and tear, no? Usual kung sinasabi sa isang 80-year-old, ilang taon nyo na po bang ginagamit ang tuhod nyo? 80 years. So, 80 years na po yung tuhod ninyo. Ganun. So, at saka po magkaiba po kasi yung treatment para sa osteoarthritis at saka para sa gout. And yung gout po, na-affect siya ng diet. Pero yung osteoarthritis, hindi. Nandyan na talaga yan, no? Parang yung wear and tear. Para yung bisikleta, para mas maintindihan nyo. Parang bisikleta. Yung sa brake, di ba, may pinapalitan, di ba? Ganon din ho yung mga tuhod natin. Kaya hindi po, lolos and lolas, hindi ko mo masakit, automatic, gout na. Kayo nag-iimbento na ayaw nyo na kumain ng ganito. Hanggang ang mangyayari din, Doc, di ba, magkaka-imbalance din sila sa nutrition, kaka-avoid ng kung ano-ano na hindi naman sinabi ng doktor. Tapos magkukumparahan pa sila. Sasabihin nila, hindi, sabi ng doktor ko Sabi ng doktor ko, natural magkaiba kayo ng kalagayan, mga lolos and lolas. So, Doc, may minimension ka kanina, more than hypertension and diabetes, at least na aalagaan na yun ng mga doktor nila, yung problema sa pagtulog. Opo. Hindi lang yan basta dahil tumatanda, may explanation yan, Doc, di ba? Actually, common din pong kino-complain sa clinic ng mga elderly yung hindi makatulog or nahihirapan matulog or saglit na lang yung tulog. Pero yun, ine-explain ko din po sa ating mga seniors na na-encounter po sa clinic na multifactorial po kasi yung pagkahirap sa pagtulog. Kagaya ng pagka nagkaka-age, talagang yung stage, may tinatawag na stage ng deep sleep, mas maikli na talaga para doon sa mga seniors. Kaya parang yung kaunting kaluskos, kaunting
mga ingay sa labas o kagayang maingay yung mga apo, yung mga sasakyan sa labas, pwede na sila ma-disrupt yung kanilang Doc sleep. Che, yan yung sinasabi namin na mababaw ang tulog. Opo. Kaya pag may kaluskus lang kaunti, gising na agad siya. Opo. So dapat maintindihan din ng ano yun, no? Hindi lang ng seniors, even the members of the family. Kasi minsan nagkakaroon ng rift. Kasi sasabihin, si nanay naman, ngayon nga lang dumating yung ano eh, ganyan. Di ba magtatalo sila without realizing na part yun ng aging process. Yeah. Na tayong mga tayo eh, no? Nakikitayo ako eh, di ba? Yung parang madikit lang sa ano, upuan, di ba? Yung parang tulog ka na. Tapos kunyari, alam mo, Doc Che, nangyari na yun sa akin eh. Nag-take off yung eroplano. Hindi pa nagto-take off, naghihilik na ako. Sabi ng mga kasama ko, ikaw naman, hindi pa nga nakaka-take off ang eroplano. Deep sleep ka na talaga. So, totoo ba yun, Doc Che? Pag naghihilik na, deep sleep na Opo. yun. Totoo yun, tama Opo, yun. nandun ka na sa stage. So, kayo mga lolos and lolas, paano pag naghihilik yung mga yan? Dapat ba ginigising sila, ginugulat? Ano ba dapat hindi gawin naman sa po. kanila? Normal naman po ang snoring. Meron lang times na hindi normal yung snoring kapag hindi na rhythmic yung snoring kasi meron ng ibang problem yun, yung obstructive sleep apnea. Pero dun po sa pagtulog ng elderly, marami pa din kasi kaya dapat mas maging maunawain tayo sa kanila kasi madami pang ibang factors like yun nga sakit ng balakang, sakit ng tuhod na konting Nararamdaman kapag nila malamig eh. sa gabi, mas Tama. nararamdaman nila yung pain. O kaya naman, syempre mas ano na yung bladder, mas minsan dahil malaki na yung prostate, 'di ba? So lahat yung mga factors na yun, minsan din po yung gamot, mas nakakapagpaihi. So kailangan po mas maging maunawain din tayo, tsaka considerate sa elderly. So, Doc, ang dami-dami akong pumapasok sa isip. So, pagiging considerate sa elderly. Pero kasama rin dun yung wag nang maglalak ng pinto ang mga elderly. Kasi, di ba, if opo. anything happens, di ba, mas Para mas madaling madali kayong ma-check. ma-check. Di ba? So, wag na kayo masyadong malisyoso. Medyo sarado pa rin, pero wag na yung naglalak from the inside. Kasi, lolos and lolas, yung maganda rin naman na na-check kayo. Kasi sabi mo nga, depende yung paghilik, di ba? Pag medyo kakaiba na yung tunog ng hilik, abay, dapat naman ma-check kayo. So, wag na kayong lock ng lock, no? Mga secret nyo. Baka kasi kung sino pa yung mga kausap ninyo, ka-chat ninyo dyan. Pati sa banyo, Doc Che, di ba? Parang minsan dyan nangyayari yung pagkadulas, Opo. di ba? So, wag na masyado naglalak para alam agad ng mga kasambahay ninyo na, ay, may nagpunta ng banyo. At kung ang tagal-tagal ba at hindi nakakabalik, at least alam ho nila na nandoon kayo. So, si St. Anthony pala, hindi lang tagahanap ng mga nawawalang gamit. Pati pala nawawalan tulog. Dapat din, no? Pero parang ang sad naman pag hindi ka na nakagawa ng tulog. Kasi parang ngayon matakaw pa ako sa tulog ngayon. Mana sa akin yung pamangkin ko na late din nagigising, di ba? Pero at a certain time, hirap na nang gumawa ng tulog. Tapos ang aga-aga nagigising. Paano ba yan, Opo. Doc Che? Ang aaga nagigising ng mga matatanda, disrupted naman yung buhay ng other members of the family. So, what do you recommend? Balik muna ba sila sa pagtulog? Ipilit ba nilang matulog uli? O gawin na nila yung routine nila? Actually, syempre, yung munang natural na mga remedies, kagaya ng make sure yung room mo dark, malamig, tahimik, malayo sa gadgets. Pwede ka din uminom ng milk before ka matulog, mga ganun po. Or kapag nahirapan ka pa rin sa ganun, pwede i-try mong baguhin yung sleep-wake cycle mo. Like, tanggalin mo na yung siesta mo sa hapon para pagdating ng gabi, dun ka antukin hanggang kinabukasan na. Okay. So, kung hindi pa rin, kasi kunyari, meron ng ibang mga factors, kagaya ng anxiety, ganyan, o kaya depression sa mga Malalim na elderly. yan, Yun na malalim po na. yung mga kinakailangan na din talaga. Professional help. So, pala, no? Pati yung pag-gadget na yan. Dapat may Malaking timing factor, may timing. malaking factor
Di mo alam, Facebook, alas 11 na pala. Ayun. So, 'di ba yung mata kasi, 'di ba, dapat 'yan pinapahinga na para may sleeping mode ka na. Yun nga mga cellphone may sleep mode na, 'di ba? Yung mga aircon may sleep mode na. Tayo pa ba namang mga tumatanda? So, abangan mo ninyo sa susunod nating segment. May pagkukwentuhan pa tayo ni Doc Che kasi tulog pa lang ang napag-uusapan natin. We'll be right back. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo dito sa 20%. Ang pinag-uusapan natin ang buhay ni Saint Anthony de Padua at ang mga taong na-touch niya, katulad ni Dr. Michelle Lim. Thank you, Doc, ha, na ginaguide mo kami pati sa mga sleeping habits namin. Pero alam nyo, meron akong saglit na trivia tungkol kay Saint Anthony. I only realized na siya pala ay patron din, hindi lang ng mga nawawalang bagay. Siya rin pala ay patron ng mga travelers at isi-share ko sa inyo ang panalangin kay Saint Anthony. Saint Anthony, you are often called the patron of travelers. Many recount their gratitude for your care and watchfulness upon their journeys. Grant me the same protection as I set out on my travels, both near and far. Be my guide and my safety when I am lost, and always help me to know and to follow the right path. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So no wonder, no, patron din siya ng travelers kasi if you lose your way, grabe naman, di ba? If you lose your way, pag lagi ako naliligaw, kaya hindi ako pwedeng maiwanan, no? Merong isang beses sa ospital ako nagpunta, may dadalawin lang kami. Ang tagal-tagal na nila nag-iintay sa akin. Sila, yung common friend natin. Sabi, bakit parang ang tagal-tagal ni Tata? Nawawala. Totoong nawala ako. Kasi sa ibang floor ako napunta. Kaya itong si Saint Anthony, medyo traveler din talaga. Kasi alam ba ninyo, kilalang-kilala si Saint Anthony sa Padua. Kaya nga, Saint Anthony de Padua. Pero ang hindi alam ng bayan, hindi siya doon isinilang. Doon siya isinilang sa Saint Anthony of Lisbon, Portugal. Kaya nga yung 3 episodes natin, di ba Portugal ang pangalan nila? Closely related to Saint Anthony. Kaya sa mga biyahe-biyahe natin, karugtong din naman yan yung pagtulog ng tama, tsaka yung diet natin, kahit na on the road tayo, nagta-travel tayo. Paano ba yan, Doc Che? Pagka ang lolos and lolas natin nasa biyahe, siyempre, parang last on their list yung mga maintenance nila. Baka nadidisrupt na yung mga, di ba, yung mga bawal kainin. May advice ka ba sa kanila pag on the road sila? Yung mga maintenance naman natin, kung kunyari hindi mo siya nakuha na inom ng morning, pwede mo pa rin siyang ihabol in the evening. Kasi 24 hours naman po yung mga antihypertensives, ganyan. So, as much as possible, dala-dala po talaga ninyo yung mga gamot and meron kayong lalagyan para pwede nyo pong inumin sa eroplano or sa car. Tsaka pagka meron silang pill case, doon mo malalaman no, na hindi ko nainom. Kasi bakit, di ba, may Monday, Tuesday, bakit naiwan to? So alam mo na agad, kulang ka. Pero huwag kayong masanay, sinabi lang ni Doc Che, first aid lang yon, nahabulin mo na lang, but not on a regular basis. Kaya maganda ho itong mga paalaala sa atin ng mga doktor kasi hindi tayo self-medication lang lagi. May mga doktor naman tayo nakokonsulta at sabi nyo nga, ang daing minsan mahal. Pero sa mga barangay, meron din sila na pwedeng pagkonsultahan. Tapos, kunyari, sa lugar ng Saint Anthony de Padua de Singalong, meron silang charity clinic. At ang nakakatuwa dyan, hindi lang yung pang katawan, kundi pati pang kaluluwa ay inyong naaalagaan. So, Doc Che, nakakatuwa naman na nakita mo na yung sarili mo, the meaning of your life. Pero may challenges pa rin ba along the way? Kumbaga, pag kaming matatanda, sinasabi namin, ako, meron na naman akong kailangan pagdaanan, may problema na naman. Ikaw, you're so bubbly, you're so happy, joyful, pero may ganun din bang episode sa buhay mo? Oo naman po. Actually,
Kaya nga po ako na-involve sa charity clinic kasi na-involve po ako sa isang community, yung Neo Catechumenal Way. And nung time po kasi na yon, yung uncle ko, si Tito Larry, shout out, ay sinabi niya sa akin na mayroong ongoing evangelization na malapit dun sa bahay ko, dun nga po sa St. Anthony. And yung friend niya, si Kuya Sergio, shout out ulit, nasa heaven na, siya yung kasama doon sa group na nag-evangelize. Nag-meet silang dalawa in a 2x2 mission kasi si Kuya Sergio pinatuloy yung tito ko. And nung time na yon, I was going through something na for me was really heavy, na parang aning-aning na ako, hindi ko kaya. During that time kasi po, kakatapos ko lang ng surgery for breast cancer. Tapos si Jormy, ang tinuro po niya sa akin, magnovena ng Padre Pio at saka Holy Face of Jesus. Pero nandun lang ako sa bahay, nakahiga, aning-aning, naging panike, like, ba't ako? Yung mga ganon, yung mga, parang naging piolo pa nga kayo yung give me an explanation, give me an acceptable reason. Kaya, nung time po na yon na sinabi na may evangelization, parang yun din po yung naging turning point kung bakit ko nahayaan yung sarili ko na makinig at saka yung puso ko po na magbukas na tumanggap ng salita po. So, dun po, na-evangelize po you ako. were very young then. At what age was it discovered that you have the big C? 35 years old. And nung time na yon, nag-iisip ako, nagkamali lang ba yung Diyos? Bakit ako? Wala naman akong risk factor, walang family history, yung mga ganun po. Tapos 35 Pero may lang ako. symptoms ka? Opo, kasi nalaman ko naman po yon kasi yung mom ko, kinailangan mag-breast exam para sa visa niya. So parang by accident Opo, lang. kaya nag-self-breast So exam may din ako. magbabiyahe sana yung mami mo, tapos nakisali ka lang. Opo. Tapos nag-self-breast exam ako. Tapos yun po, tuloy-tuloy na nalaman. Grabe naman, Doc Che, nakakayanig naman na doktor ka, taking good care of us, di ba? Pero in the long run, ikaw rin pala, you have to be taken care of. So, hindi ka ba nagkaroon ng problema to undergo the treatment? Kasi as doctors, alam na alam niyo yung every step of the way. So, sa'yo all the way, sige na, kung ano yung dapat gawin, gawin niyo na sa akin. O nagkaroon ka ba ng time to resist, mga ganon? Yeah, nung una po, parang hindi ako makapag-decide. Sina Jormy po yung tsaka yung friends ko, sina Mike, ganyan. Sila po yung nagde-decide for me. Kasi yung family ko din, parang in denial din po nung time na yon. So, pero ngayon po na binabalikan ko yon, parang wow, yun pala yung pagtapik sa akin ng Diyos para hayaan kong buksan yung puso ko at saka tenga ko na makinig ng salita. Pero bago ka umabot dun sa stage na yun, nagpa-piolo ka talaga na I deserve an explanation. May ganun talaga? Opo, na hindi ko mahanap yung explanation sa lahat ng inaral o kaya sa lahat ng sinasabi din ng doktor. Hindi ko mahanap. So, kaya nung time po na yon, nagpapasalamat ako kasi nung tinapik ng Diyos yung aking puso, nakagaya nung kay Kuya Dom, din siya parang yun din yung if today you listen to His voice, harden not your hearts. Yun din po yung nakapukaw sa akin. Hanggang sa na-realize ko na po andito yung regalo ng simbahan, regalo ng katekista, regalo ng community for Singalong, regalo ng mga presbyters. Nandito na lahat, binibigay na sa akin para maintindihan ko na itong pangyayari sa buhay ko na to ay hindi nagkamali ang Diyos. At itong history na ginagawa sa akin ng Diyos ay nakakabuti para sa akin kasi lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Wow! Let us praise the Lord! And give Him thanks. So lolos and lolas, yung mga buntong hininga natin, walang sinabi sa pinagdaanan ng ating doktor ngayon. So wag kayong aalis at ipagpapatuloy pa natin ang healing journey ni Doc Che. We'll be right back.
Hello, hello, hello! Nagpapatuloy tayo dito sa ating 20% program for our seniors. Pero ngayon kasama natin si Doc Che. Doc Che, nagulat ako na kailan mong pagdaanan ng lahat ng yon. But you look very healthy and God has already healed you. But more importantly, hindi lang healing from the breast issue, but rather you found yourself now and you found the meaning of your life. Let us praise the Lord. So, Doc Che, any realizations pa na pag dumaan ka doon, of course, ayaw nating daanan yon, but you have to. Kasi part of, sinabi mo God is making your history. He is the one writing your history. Yes. Ang na-realize ko po noon is, minsan, inaalaw ng Diyos yung mga konkretong sitwasyon, kagaya ng sakit, sa mga seniors po, yung katandaan, yung parang chronic pain, mga problema sa pamilya, loss of a loved one, lahat yon inaalaw ng Diyos para kalabitin yung puso natin, para hanapin natin kung sino yung may dala ng sagot, kung sino yung may dala ng solusyon. And nung time na yon na na-accept ko na yung cross ko sa tulong po ng pakikinig din po sa mga salita, sa tulong ng community, sa guidance po ng mga catechist na dahan-dahan ko pong na-accept yung cross ko. Doon ko na lang din po na-realize na nung time na yon na nanguna na kasi yung pagdududa at saka yung mga reklamo. Pero nung time na yon, palagi ko palang kasama yung Diyos doon sa cross na yon at hindi niya ako iniwan. And paano? Nakita ko sa mga kaibigan ko, like si Jormy, walang magbabantay sa akin sa hospital. Siya yung nagbantay sa akin. So, hindi siya nagtrabaho. Tapos, mas malaki pa yung bag niya. Nakamaleta siya doon sa room. Ako, naka-backpack lang siya, nakamaleta. May dala pa siyang, room spray, etc. Tapos yun po, na yung lahat ng pinagdaanan ko, papunta din sa kung nasaan ako ngayon. Na dahil dun sa sakit, kaya ako nakinig doon sa evangelization. Dahil doon sa evangelization, na-meet ko yung mga catechist ko, napunta ako sa charity clinic, mas naintindihan ko yung history ko. So, yung parang, ngayon, meron pa rin sakit na every year, kailangan pa rin i-check kung babalik siya. Pero I suffer less kasi naiintindihan ko kung bakit ako may cruise. So, ganun din po sa ating mga seniors, I know na lahat tayo may iba-ibang cross. Merong problema sa asawa mo, problema sa anak mo, problema sa sarili mo, sakit, kahirapan, lahat yan, may iba-iba tayong cross. Pero, yun, sa lahat po ng sinabi ko ngayon, ang pinaka-sure ko is kasama mo po ang Diyos sa cross na yon. Kaya, huwag ka pong mag-aalala, palagi pong may pag-asa. Kailangan mo lang pong maintindihan yung cross mo. So, Doc Che, I am moved to tears, Kasi habang pinapakinggan kita, not as a doctor, but as a person, a wounded healer. When you say a wounded healer, nanggagamot ka, you provide care and medication and treatment. But at the same time, ikaw din you underwent such an agony. Kaya parang ngayon, mas easy for you to empathize with your patients, to be more compassionate. So ngayon kaming nakikinig sa'yo, now we know bakit kaya mo talaga ibigay ang sarili mo sa charity clinic. Kulang pa kung tutuusin sa reward, sa gifts na binigay ng Diyos sa'yo sa iyong buhay. Because finally, because of the cross of sickness, natagpuan mo talaga kung sino yun nasa cross na yon. And it is Jesus Himself. So, lolos and lolas, nakikinig tayo sa mas bata sa atin. Sabi niya kanina, di ba, may iba-iba tayong crosses. Pwedeng asawa, pwedeng anak. Mismong sakit natin, pwede ring bit-bit natin. Pero yung punchline niya and the most precious line of it all,
hindi ka nag-iisa sa pagbubuhat ng krus na yan. Kasi sa totoo lang naman, nakikishare lang naman tayo dun sa cross na yon. Tayo, hindi naman tayo kinrucify. Pero si Jesus, kasama siya dun sa crucifixion. Pero ngayon, here we are enjoying, all of us, we are enjoying because we are an Easter people. So would you like to address also the catechists in your life na nagtiyaga sa'yo, yung mga community mo na tumulong talaga to find your way? Yeah, very thankful ako sa kanila. Sina Dom Jackie, sa mga kasama niyang catechist, sa mga presbyters, especially ng Neo Catechumenal Way. Favorite ko si Father Tino, si Father Adoni, si Father Jacob. Ay, madami pala akong favorite. Tapos yung communities. Oo nga, madami. Lahat favorite. Tapos, syempre yung community ko, shout out kay Jaja. At saka, actually, madami po sa community namin na appreciate ko din yung mga sacraments. Lalo na recently, mayroong Sacrament of Holy Orders. 3 sila na sabay-sabay na in-ordain. Na nagpapasalamat ako sa inyong lahat kasi sa totoo lang, well, mahirap ang maglakad sa Neo Catechumenal Way kasi ang daming time yung kailangan mong ibigay. Pero yung saya, nandun palagi. Kaya, yun. Thank you so much. So sabi mo nga mahirap, no? Kasi as you walk with Jesus, talagang one step at a time. Di ba? One step at a time. Lolos and lolas, even in our healing journey, hindi humadali. Hindi ko mo nakainom ka ng gamot, magaling ka na pagising mo. So it's step by step. So ganun din naman sa pagharap natin sa buhay. Pag naliligaw din tayo, di ba? God will find us again through the intercession of Saint Anthony de Padua. So nakakatuwa ang yaman ng bokasyon ninyo. Pero ngayon, in conclusion, nakita namin, Doc Che, nung last Monday sinabi mo, hindi mo naman talaga balak magdoktor. Pero ngayon, sa last part of our episode, now we realize that it was God who chose you to be a doctor. And this time, it is not just as a profession, but as a mission. It's truly your calling kung bakit ka naging doktor. At ang prayer namin sana ay patuloy ka, no, na gamitin ng Panginoon na instrument of healing through the intercession of Saint Anthony de Padua. So, I'm also amazed na may mga friends ka na sabi mo nga, mas malaki pa yung bag sa'yo, di ba? Na yun yung mga padala ng Diyos, no? As your companions, no? Siya yung naging mukha din ng Diyos, ang mga tao sa paligid mo, that you do not have to pass this way on your own. May mga taong magbubuhat din sa'yo sa panahon hindi mo kayang buhatin ang iyong cross. Any parting message for our lolos and lolas and their families? Final message. Ano ba? Sandali lang, wait lang. Ano ba po ba? Kaya ng powers mo yan. Sila na may pinagdadaanan din. Para sa mga lolos and lolas natin na may pinagdadaanan din, no? Minsan mahirap din po na sabihin sa ating family dahil mahirap sabihin sa ating family, pero mas makakatulong po sa ating mental health din, sa ating physical health, kung yung mga bagay na meron tayong mga discomfort or may mga gusto tayong ipacheck, ay sasabihin din po natin sa ating family kasi mahal nila tayo and tutulungan din nila tayo na ma-resolve yung mga yon. And syempre, always pray. Salamat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, ang sarap-sarap pakinggan ng kwentuhan natin kasi laging merong magandang naghihintay sa atin. Maaaring mahirap pagdaanan, pero dapat pagdaanan, hindi na nag-iisa. Laging ang Diyos ay kasama natin. So, we are so grateful to you, Doc Che. Hindi lang dahil sa professional help mo, but also sa iyong mga pagbabahagi sa amin. You are truly an inspiration. Thank you, Che. So ngayon, sa mga may pinagdadaanan din, pagdadasal kayo ni Dr. Michelle Lim through the closing prayer. Prayer for, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer for a sick relative or friend.
Saint Anthony, you were a true friend to the sick and offered them your compassionate care in powerful acts of healing. Stay near to them now with your protection. Console our anxious hearts and grant that our physical and emotional sufferings be a source of purification and growth for eternal life. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. and give Him Thanks. So, marami tayong natutunan dito sa serye natin, Finding the Lost, through the intercession of Saint Anthony de Padua. Thank you so much, Doc Michelle. Thank you po, We'll see you Father again, Gil. everybody, on Monday. Bye!